Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes, sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. Panahon ngayon ng paglilipatan ng ating mga imahen ni na San Pablo ng Cruz, Mahal na Birhen ng Fatima, Divine Mercy. Katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, ang lahat ng pangyayari sa silong ng langit ay nangyayari sa kanya-kanyang takdang panahon. At inisa-isa sa atin ang mga panahon na nagaganap ayon sa plano ng Diyos. At ito yung pagsikapan nating mangyari palagi sa ating buhay, na kung anuman ang nangyayari sa atin sa buhay natin ngayon, ang lahat nawa ay nangyayari ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. Napakahirap mangyari kung yung mga ginagawa ko at binibigyan ko ng importansya sa buhay ko ay plano ko lang, gusto ko lang, at hindi gusto ng Diyos. Ano yung pagkakaiba kapag yung mga pinagsisikapan kong gawin sa buhay ko ay kagustuhan ko lang? Kapag ganun ang pipilitin nating mangyari sa ating buhay, magiging masaya tayo, oo, pero hanggang kailan? Samantalang, kung ang pagsisikapin nating gawin sa ating buhay ay ang kung ano ang gusto at plano ng Diyos, mahirap, may kasamang krus, pero sa kabila ng hirap, nandun ang kagalakan, nandoroon ang pag-asa. Sa Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano yung naririnig niyo na sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? At marami silang naisagot. Doon sa pangalawang tanong, para sa'yo, ikaw, sino ako sa buhay mo? Sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ano ba yung ibig sabihin ng Kristo? Magpasan ng krus, magpakasakit, maghirap, mag-alay ng kanyang sariling buhay sa krus upang mailigtas ang sanlibutan. Hindi yung gusto ko, kundi yung gusto ng Ama ang mangyari. Di ba yan yung dasal ni Jesus doon sa halamanan ng Getsemani? Hindi yung pangarap ko, hindi yung kagustuhan ko ang mangyari, Panginoon, kundi ang kalooban ng Ama. Magagawa lamang natin yon kung malinaw sa atin sino si Jesus sa buhay natin. Kapag sasabihin natin, para sa akin si Jesus ang aking Panginoon at Diyos, totoo ba yon? Talaga bang siya ang Panginoon at Diyos ng ating buhay, kung saan ang gusto niya ang sinusunod natin, ang ginagawa niya ang tinutularan natin, ang minamahal niya ang siyang minamahal natin. Di ba parang ganyan yung naging pambungad na panalangin natin kanina sa pasimula ng misa? Kapistahan ni San Vicente de Paul, Saint Vincent de Paul. Nawa
matutunan naming mahalin ang mga minahal ni San Vicente de Paul. Nawa maisabuhay namin ang pinagsikapang isabuhay ni San Vicente de Paul. Para kay Saint Vincent de Paul, ang kanyang Panginoon at Diyos ay si Jesus. At ipinakita niya yun sa kanyang salita at gawa. Minahal niya ang mga dukha, ang mga mahihirap, ang mga pulubi. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa pag-aaruga, sa pagtulong, sa pagmamalasakit sa mga dukha. Sapagkat para sa kanya, itong mga taong ito ang lubos na minamahal ni Jesus. Kaya mamahalin ko rin sila. Ang mga dukha, ang mga nangangailangan, ang naging susi para kay San Vicente de Paul upang siya ay kilalanin bilang santo, banal ng simbahan. Kaya mga kapatid, sino ba talaga si Jesus para sa atin, para sa iyo? Siya ba talaga ang iyong Panginoon? Siya ba talaga ang iyong Diyos? At nakikita ba yan at nararanasan ba yan sa iyong pang-araw-araw na buhay? Amen.